Makakalabas na ng bansa. First bansa na pupuntahan next year. Nakasakay na naman ako na aeroplano. Nakasakay na naman ako na aeroplano. Nakasakay na naman ako na aeroplano. Yung birth certificate, wala pa rin yung status ng gender. What's up guys? So hello. So for today's video, kukuha tayo ng passport. Well, hindi sa akin passport pero sa nanay ko na passport. So guys, tuturuan ko kayo paano mag-online appointment sa pagkuha ng passport. And ang nanay ko pala ay ikinuha ko ng passport kasi anong gagawin sa passport? Hindi ko tayo bumansa. Parang hindi ka bobo naman. Magbabala kami next year magpunta ng Taiwan kasi yung dalawa kong kapatid is nandoon sila sa Taiwan. And sige, tara. Hindi ko na papahabain tong video na to. Tara, let's go. So, ganito lang atake natin guys. Ganyan lang. Tatay, dito lang kami. Masuot mo naman. Ay, Pangit. ako nagiginawahan dito. Bili ba ako? Hindi aesthetic. So yun guys, punta kami ng Lipa, Batangas. And doon yung pinakamalapit na appointment namin. Narito kami sa Batangas City. And Magkakapasport na ako. Makakalabas na ng bansa. anong feeling na magkaka-passport? Hindi pa naman makukuha agad yun. Excited. Kaya lang baka mali ang akin mga pagpapit. Mina, tricycle. And see you later, Lipa, Batangas. Hi. So guys, unang-una, pupunta kayo sa website ng DF. Nalagay ko na lang yung link, ang website dito sa ibaba and sa comment section na rin. So pagka-click nyo nga dun sa website na yun, yan, lalabas itong DFA na logo and then schedule appointment. And sa baba nito, yung terms and condition, i-check nyo lang yan. Then start individual kung isa lang and kung maramihan naman ay group. So, tama naman to, Asia Pacific at saka Philippines. So, yung site, yan. Diyan nyo hanapin kung saan kayo malapit na DFA. So, kami mismo ay nasa Batangas City, kaya ang pinakamalapit sa amin ay Lipa City, Batangas. Kaya yun yung aming nabook. So, matapos nyo, scroll nyo pababa, and then, terms and condition, check nyo lang yan, then next page kayo. So, you can see, demo lang naman yung ginagawa ko. Kaya yung nabook natin is fully booked talaga. Pag naka-kulay red, fully booked yan. And pag naka-green, available. Ayan, pwede kayo doon mag-apply for. So, pag mag-apply nga pala kayo and mag-fill up ng mga forms dun sa online na yun, tama siya sa birth certificate na nilalagay mo. Kasi dun sila mag-base na ilalagay dun sa magiging passport mo. First time ko makapunta rito sa Robinson Lipa. Ha? Ako din. Ikaw din ba? Ano ko naman? Paalam mo, namusin niyo, kapag na kasi dito. Okay na, hawakan niyo pera. Thank you. Tawagin lang daw pangalan. Ito nga guys, mas advantage talaga kapag senior citizen, PWD ang nag-a-apply dito. Kasi naman, wala pang 10 minutes, tinawag na agad ang pangalan ng nanay ko. So make sure, pag pupunta kayo ng DFA, may dala kayong mga photocopy ng inyong mga birth certificate,
lalo na yung PSA nyo. Kung marriage naman kayo, magdala kayo ng PSA din, na marriage contract nyo. Mag-photocopy rin din kayo ng valid ID na may 3 specimen para kasama rin kasi yun sa, sa requirements. So dito guys, in-stop ko na yung pagbibideo ko kasi may nakita yung si ate mo na mali dun sa birth certificate ng nanay ko. Kaya kung may mga mali dun sa mga birth certificate nyo bago kayo mag-appointment, ayusin nyo na muna yung mga birth certificate. So yung naging case ng nanay ko, walang sex or walang gender na nakalagay dun sa birth certificate ng nanay ko, walang male or female na nakalagay. Magkano po hanggang Festival Mall? So yun guys, pupunta kami ngayon ng Fiesta Mall para magpabook ng PSA kasi mali ang birth certificate ng nanay ko. Kaya ayun. Maulan pa man din. Dito. Tanong muna natin kung magkano. Nako, mali-mali ang mali-mali ang birth certificate. So magpapabuklat na lang kami guys ng birth certificate kasi yung birth certificate ng nanay ko ay bago na nung nakaraan. So sana okay na yung birth certificate kasi sayang naman yung pinunta namin dito tsaka yung nilib ko. Check nyo mabuti yung mga birth certificate nyo bago kayo mag-apply ng passport. Ayun, narigastos pa rin, pero okay lang, at least alam namin. Tapos kung kasal, kailangan din ng marriage certificate ng PSA na din. Ayun. Kasi naman mali-mali ang birth certificate. Mali-mali na. Wala akong balak makakalabas na ng $29 na. 481. Wala pa. So, yung birth certificate, sinta din. Wala pa rin yung status ng gender. Uwi na naman ang Quezon. Kailan ko pupunta ng Infanta Quezon yan? Eh 6 months lang to. Sayang yung 1,000. PSA, yung birth certificate ng nanay ko na nasa kanya and walang gender. So yun. Then yung marriage contract, ayun, yun nakuha namin PSA. Naman yung yung passport, valid naman yung passport ng 6 months. So pwede pa naming magawa ng paraan para ipaayos yung birth certificate. Yun nga lang,
medyo matatagalan din yung aming pagbubuk. So punta na muna aming SM and uwi na rin. Parang kumuha lang tayo ng marriage mo na PSA. So yun guys, kung next time kukuha kayo ng passport at check nyo muna yung birth certificate nyo. Kung kasal kayo yung marriage contract nyo, dapat PSA. Yan.